What's up guys, ito nga palang part 2 ng ating video na kung paano linisin yung RD o 7-speed RD, rear derailleur ng ating mga mountain bike o ng mga bike natin. So kung bago ka lang sa YouTube channel ko, kung kalimutan mag-like, share, and subscribe at pahit na rin notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun guys, maraming salamat. Yun nga pala, kung marami ka problema sa bike mo at bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang halungkatin yung video natin at siguradong matutulungan kita. Yun lang guys, umpisahan na natin to para mabilis. Detalyado na yung pagkakapaliwanag natin dyan. Malamig na yung panahon, lamig pa ng gasolina. Lamig ng panahon ngayon na guys. Ngayong gabi ko rin to ginawa. Ngayon pinapanood mo. Anong date niya yan? Hindi namin alam. 31? 31 ba ngayon? Ayan, 31 daw, sabi ni cameraman. Sumagot talaga. Ayan, so nag-ride kami kanina. Pakita muna natin yung picture ng ride namin. Ayan, masarap din pumunta dyan guys. Hindi ko na binlog. Hataw boy kasi yung kasama namin eh. Hindi makapag-focus eh. Si boss. Isa si boss yun. Kasama namin kanina. So okay kung nagpapagawa lagi ng bike dito. Yan. Sponsor ka ng 555. Okay guys, dahil okay na siya. At meron na tayong tubig. Yan, may tubig yan. Baka hindi nyo nakikita. Tapos sa bombareta. Kahit maliit lang yan. Tapos toothbrush syempre. Yung mga toothbrush nyo dyan, pwede na yan. Pero syempre yung tatapon nyo na. Yan. Nasabunin lang natin to na may tubig. Yan. Para malinis siya. Kung gusto nyo malinis na malinis talaga. Bakit nga pa tubig ang ginamit natin? Imbis na kung ano-anong pwedeng gamitin. Yan, tabi natin itong plastic. Diyan na muna pala siya. Siyempre, isipin nyo, kakalawangin siya. No way, maling-mali yan. Hindi siya kakalawangin dyan dahil lalagyan natin langis yan. Lahat ng moving parts niya, kailangan yan. Mga nakita nyo nakaribits na yan. Kailangan lagyan nyo ng langis yan. Tapos punasan nyo na rin yan mismo. Para hindi siya kalawangin. Ayan ang mga tamang turo mula kay Raiden Works. So, yun. Kung may natutunan ka ulit, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe at pahit na rin natin notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod nating gagawing video. Yan guys, maraming salamat. Di ba? Paulit-ulit ako. Tapos, iuunatin nyo lang ulit ito. Yan. Pag naunat nyo na siyang ganyan, saka nyo banatan yung spring yan. Yan. Nakikita nyo medyo kinakalawang spring kung nakikita nyo lang. Dahil medyo, ano siya, hindi siya kita. Ayan o, dumi niya. Kaya kailangan malilinis niya yan. Tapos pwede niya siyang hugasan. Okay guys, magkataas ng 10 minutes gagawin natin. Siyempre, puro langis na tayo no. Ito, dahil di natin mabubuksan to, langisan natin yan. Side na yan. Ang gamit ko, tuti o kaya kahit anong oil, pwede mong gamitin dyan. Wag lang yung mga pinagpertuan ng manok. Pinagpertuan daw ng manok, sabi ni cameraman. Kasi ito, lagyan din natin langis to. Yan, side na yan. Punasan lang natin ang kamay, paikot. Yan, kapag okay na tayo dyan, dito naman tayo sa pulley. Unahin natin buuin yung mismong pulley side nya. Yan. Kailangan natin ng grasa dyan. Itong ating grasa, high temp grease. Pwede rin kayong gumamit dyan ng mga butter o anong klaseng grasa.
Pero mas maganda high temp gamitin nyo kasi ikot ng ikot yan guys eh. Tapos lagay natin to. Punasan muna natin ng grasa. Kailangan pag naglalagay na kayo ng grasa, malinis na yung kamay nyo, no? Para wala nang lagitik. Yan. Para smooth yung galawan. Tapos ikot-ikotin nyo para sumabay. So dahil okay na yan, dito tayo, kabit natin to. Sok-sok nyo lang yan hanggang gumitna. Tapos kabit na natin tong 3mm na allen bolt nya. Tapos gamit tayo ng 3mm na allen wrench para dyan. Skipan na natin siya. May busing yan, hindi pwedeng hindi nyo may kakabit yung busing. Yan, pag may ikpit na, check natin, smooth. Yan, punasan natin yan. Then pag okay na tayo dyan, tapos na tayo dyan, no? Kunahin natin tong mismong ano nya, pinaka frame ng RD nya. Yan, short gauge yan, yung tinatawag na short gauge. Ito may plastic siyang ganito, no? Susuksok lang natin yung plastic na yan. Ito yung ibabaw, yung mismong tinatawag natin na limiter screw. So ipapasok natin siya pag ganito. Yan, ito yung suksukan nya. Kasi ito yung bilog nya. Yan, kita mo guys, pasok lang natin pag ganyan yan. Yan, pag naisuksok nya na siya, pasok nya naman tong mismong ano, cable adjuster nya. Yan, para yung shifter mabatak yung mismong cable sa naayon kung saan mo gusto o saktong tune up nya. Yan, diyan kayo magti-tune up dito sa adjuster. So okay na yan. Dahil nakakabit na siya, ikpitan na natin siya ng todo. Yung sakto lang din sa kamay nyo. Yan, kapag okay na siya, okay na, no? Ito naman yung sasalpak natin, yung spring. Unang kailangan natin gawin dito sa spring, para iwas kalawang, iwas mabebend agad siya. Guys, huwag kayong gagamit ng 1150 kasi ang advisable ni Shimano is 1136. Pwede kayong gumamit ng 1142. Stress na nga yung RD nyo doon kung tutusin, pero lalo yung mga Shimano na Dior tag dito, huwag kayong gagamit sa Diorio, Alivio, Acera dahil hindi siya advisable talaga ron. Nai-stress masyado yung RD nyo. Mas mainam na gumamit na lang kayo ng mga 1142. Yan, okay nga nagagamit ng 1150 kasi hindi talaga siya para doon, hindi siya accurate para doon. Ma-accurate nyo siya pero madaling lumambot yung spring dahil masyado nyo siyang pinapersa. Ikaw man, hilahin ka ng sobra, di ba, mapuputol yung kamay mo. So dahil spring to, tumitiklop siya, kaya lang problema, naiiba yung bend ng bawat arm nya. So kapag bumuka siya masyado, ang mangyayari sa kanya is mawawala na siya sa forma niya. Kaya ang mangyayari, pag hinilan nyo yung RD nyo, malambot na siya. So yun guys, yun ang explanation ko sa inyo para dyan. Yan. So kapag okay na siya, kakabit natin siya rito sa loob na itong mismong ano niya, frame niya. May butas siya na maliit, hindi nyo na makikita yan. Pero kapag kayo na mismo yung gumagawa na ito, makikita nyo yung butas. Nakita nyo to guys, di ba? Yung pinaka spring. Matabang side, tas maliit na side. Yan, makikita nyo. Ito, payat na side, tas matabang side. Unahin natin ipasok yung matabang side dun sa mismong butas. So, suksok natin siya sa mismong butas. Shoot nyo lang siya. Kailangan maramdaman nyo na nag-shoot siya. Hindi pwede yung pasok lang ng pasok. Yan. Pag nag-shoot na siya, di okay na siya guys, no? Ang gagawin natin sa kanya, gagrasahan naman natin to. Pwede nyo rin grasahan tong pinaka-spring kung gusto nyo. Sige, grasahan natin spring para smooth yung galawan. Kasi sa mga motor, kapag yung padyakan ng motor o yung mismong kickstart ng motor ay masyado nang matigas, ginagawa ko niya, lagyan ko ng grasa sa kalangis kasi motorcycle mechanic tayo. Pero ina-apply natin lahat sa bike, lahat ng alam ko. Tapos tinuturo ko sa inyo para maintindihan nyo maigi kung paano yung dapat nyo gawin. So yun guys, yan, kung may natutunan na naman kayo, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod natin gagawin video. So pag nalagyan nyo sa grasa, pasok nyo uli kagaya ng tinuro ko sa inyo. Yan. Ito kasing mga ano, nag-i-squeeze na kagaya na ito, spring. Iba yung dihatak na spring sa na-squeeze na spring. Kaya dapat may grasa yan. Tapos lagyan nyo rin to, pinaka-pin nya, yung malaki na yan.
So kapag okay na siya, gagawin lang natin guys, papasok natin siya rito. Yan, may dalawang butas siya guys, nakikita niyo naman siguro, no? Yan, may dalawang butas, isang may puti, tapos isang black. Yung black kasi, kaya black siya, tagusan kasi siya. Itong isang puti, para siyang design lang na butas. So parang ginawa nila yan para kung magkabaliktad man. Pero dito natin siya lalagay sa itim o sa mismong kulay, yung tagusan. Tapos sasalpak natin siya ng ganito. Yan, kita ba? Kailangan nakasakto siya sa itim. Kailangan pumasok yung spring. Pag pumasok yung spring, hihilahin yung spring. Then makikita nyo to guys, ayan. Meron siyang ditong stopper na tinatawag, ayan, kita ba? Yan yung stopper niya. Tapos may stopper din siya rito sa mismong salpakan ng pulley. Kailangan i-persay nyo muna siya, yan. I-pressure nyo muna siya paila. Tapos pagkatapos yung pressure paila, tumapat na siya dyan. Yan yung mismong stopper niya, stopper. Pasok nyo ngayon. Yan, pag naipasok nyo, lagay nyo yung pin. Ito yung pin niya guys, ha. Yan. Kung makikita nyo yung pin niya, yan, zoom na lang natin. Kita ba dyan guys? Yan, zoom natin. Para siyang may gear dito. Yan, meron siyang parang gear. Tapos sa kabilang side, makinis. Pero dito may gear. Kailangan yung gear yung nasa labas. Kasi mismo maglalak sa kanya para hindi siya automatically mabilis matanggal. Gagawin natin, lalagyan natin ng konting oil. Yan. Di tayo nagsuot ng guantes dito guys kasi masyadong maliliit yung pesa niya. May hirapan lang din tayo. Tapos tanggalin natin yung balahibo ng pusa. Ayan. Tingnan pa. May balahibo pa ng pusa. So, pasok lang natin yung pin dyan. Tapos gagawin natin, pupukpukin natin yung pin. Kung anong pwede yung pamukpok. Kung gusto nyo yung maso. Ayan, para matapos yung problema sa buhay. Hindi nyo na may kabit. Ayan, so kung okay na siya guys. Ayan, okay na siya, di ba? Ang gagawin naman natin, lahat tong joint niya. Ayan. Kahit yung may mga tawag dito, mga rivets niya, pati spring niya sa loob, lalagyan natin yan ng oil. Yan. Oil lang ang katapat niya para iwas kalawang, saka smooth yung play niya. Lahat ng shifting nyo, smooth na smooth, wala kayong problema. Pati itong mga adjuster niya, lagyan nyo limiter screw. Pag lalagyan nyo siya guys, kasi yun lang ba nalagay niya kaysa katamaran pa natin. Mas masarap yung smooth na smooth yung pagra-ride natin. Wala tayong nararamdaman na sakit ng bike. Yan. Lagyan lang natin lahat yan. Limiter screw, mga joint niya. Ayan ang susi sa pag-asenso ng bansa. Pag tina-junction niya. So, okay na siya no guys. Pati itong mismong ano na to para hindi mabilis ma-lost thread. Kapag higpit kayo naghigpit, limiter screw rito. So kapag okay na siya, ito ang pinaka-sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nga kalimutan ikabit. Lagyan din natin to ng oil. Kasi pag nawala nyo yan, puchat. Kasi pag nawala nyo yan, short ball, papajang shop nyo na lang yan. Kasi wala kayong mabibila na ito. Yan. So okay na siya, no? Lagyan din natin ng oil tong side na to. Yan. Kahit nilagyan na natin siya ng grasa para smooth na smooth yung galawan. So yun. Kala nyo tapos na. Ituturo pa ako sa inyo. Nakita nyo to, nakaangat to. Maraming pwedeng pagsabitan yan. Gagamitan natin siya ng pliers para pumantay. Kailangan ipapantay nyo rin yan. Yan. Gamit ng tayong pliers. Yan. Kapag pantay na siyang ganyan guys, kita nyo pantay na siya. Dito naman tayo. Bakit nababali yung ating dropouts? Yan. Dahil sa maling shifting. At una-una sa lahat kasi naka-straight to. Kapag ito sumabit sa mismong ano nyo guys, yan. Kapag nagkamali kayo ng pihit sa limiter screw, pwede siyang sumobra, pumunta sa spokes. So dahil nakadiretso yan guys, kita ba? Dahil nakadiretso yan guys, makikita nyo, pag sumabit sa mismong spokes nyo yan, bali ang dropout nyo dyan guys. Matibay ang spoke kaysa sa dropout. At mas malakas ang puwersa ng bike na may nakasakay na tao kaysa sa dropout. Yan ang lagi nyo tatandaan. Puwersa ng tao versus dropout. Siyempre, basag ang dropout yan. Tutupian nyo ng konti yan dito lang sa dulo guys. Yan. So, sa dami na experience ko na nabaloktotan ng mga dropout na bali. Yan. Kung magmamarunong pa kayo sa akin, ewan ko na lang sa inyo. Bahala na sa buhay nyo, di ko na kayo tuturuan. So, yan guys. Yan, nakita nyo, binaloktot ko siya. Bakit ko siya binaloktot? Bukod doon, yung dropout nyo di mabali. Yan.
Ayan ang mga technique dyan sa mga Shimano guys. Kung mapapansin nyo yung iba, nakabaloktot talaga to. So dahil 7 speed siya, hindi siya tinapian. Pero mali pa rin yun. Kailangan baloktotan nyo pa rin to. So yun guys, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, sana nagets mo, no? Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag makalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na ating gagawin video. Yun lang guys, maraming salamat. Sana may natutunan ka. Yun lang, ating alamin. Butang.